pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program ng Commission on Catechesis at ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, and today is February 5. Yan, of course, February, month of the Hearts, Valentine's Day. And it is liturgical calendar po natin naman. It is still the 4th week in ordinary times. Ayan po. And wala po ngayon ang main host natin, si Father Pep. May pinuntahan pong mahina ba? O sige na, okay na. O sige. May pinuntahan pong importanteng commitment. So, although pag Friday po, alam natin, kasama natin Friday girl po, si Sister Day. So, dalawa po kami ngayon at hindi rin makakarating siya po seto. Kaya, just bear with us. Ano po, kahit dalawa lang kami, mahaba yung gospel, we will try our best po na maibigay kung ano man yung kahit limitado po ang nalalaman namin dahil hindi kami pare, pero we will try our best po. Iyan, promise. Okay, Sister Day po, babate. Salamat, Sister Zon. Kumusta ka na? Ito. Oo nga, long time no see. Galing ng Cebu, fresh from Cebu. Namiss ko po kayong lahat. At oo nga pala, bumabati po ako sa inyo lahat. Lahat ng mga tagapakinig natin. Namiss ko po kayo. Pero sinusubaybayan ko naman po kahit sa lang, sa YouTube, no? YouTube. Yung natin, no, sa live streaming. Oo, kasi habang nasa Cebu ako, ang puso ko naiwan pa rin dito. Yun, no? Sana po. Valentine's na Valentine's, ano, kasi siyempre dalawang Friday din ako na hindi nakasama dito, no? Dalawa ba? Opo, kaya namimiss ko po ang company ng ating mga tagapakinig. At sige po, sasamantalahin ko na, Ate Son, with your permission. Sige. Kasi po, babati po ako sa aking mga kasamang kanina, yung kumpare namin, si Paring June at si Kumaring Meding Andrade. Salamat sa pagpunta namin sa Good Shepherd, no? Doon sa kumpare naming na namatay. At saka kay Brother Danny, sa husband ko. At sa kanila nga, nagkaroon kami ng konting merienda. Thank you very much. At ganun din po sa aking mga anak sa Pampanga Provincial Jail. Naku, kumusta po kayong lahat? At oo nga pala, bagong lahat. Meron po akong na-surprise po ako sa mga may nag-text sa akin. At may tinatanong po sila. So siguro po kailangan ko magpaliwanag sa isang bagay dahil meron daw pong nag-text sa'yo, Sister Zon. Kung sinusweldohan ka ng gobyerno. Yun ganon. Tapos narinig ko nga dun sa sagot mo. Sabi ko, naku, parang may kulang dun sa sagot. Sabi ko, kasi po ganito yan. Yung pong trabaho dito sa Archdiocese ay ang Field Coordinator ng Catechetical Commission. At dun po sa akin trabaho, binibigyan po kami ng allowance na sinabi na po ni Sister Zon, yung 6,000. Pero dun po sa Pampanga Provincial Jail, yung ginagawa ko pong apostolate dyan, ay kusang loob po yan, voluntary. Wala po tayong dyan, wala po tayong allowance. So, talagang puso po ang binibigay, ang inaalay namin ni Brother John. Ako, hello, Brother Joe. Siya po nga kapartner ko dyan, no? Ang aming pong panahon, ang aming time, talent, and treasure ay inaalay po namin para po sa ating mga kapatid na nandyan na talagang tuwan-tuwa, nakaka-inspire po silang tulungan, no? Ate Son, alam mo kung pupunta ka doon, makikita mo talaga. Pag nagmimisa siya. Kaya nga, kaya makikita mo talaga ang ibig sabihin ng mercy and compassion. Diyan, tsaka makikita mo talaga ang talagang
pagnanais ng ating mga kapatid dyan na makilala nila ang Panginoon. So, yun po, klaro lang po. Okay. Yun, so, kusang loob po lahat yun. Apostolate lang po. Thank you, Ate Son. Okay. So, sige po, umpisa na po tayo. Yung mga text line numbers natin, no po, magpatuloy po kayong nagte-text sa amin. Lalo na nga yung nasa provincial jail, no po, at saka yung mga regular na nakikinig sa atin. Kasi po yung mga sharings ninyo, yung mga text messages ninyo, nakaka-inspire din dun sa mga nakikinig. Hindi lang po sa amin natututo yung mga nakikinig, kung hindi, pati po sa inyong mga texters. Ayan. Okay. Sige po, yung pong gustong makisali sa amin sa pamamagitan ng kanilang mga kuro-kuro sa text, no? Kung kayo po ay smart subscriber, you can reach us through 0918-351-8282. Again, 0918-351-8282. Sa Globe naman po ay 0917-363-3738. 0917-363-3738. Sa Sun naman po ay 0923-231-4124, 0923-231-4124. Okay, yun naman pong Connect Kakatikista program, isang SMS program ng mga katikis po. Kung gusto po ninyong sumali, maging member kayo nito, i-type nyo lang po ang REG, capitalized, that means register, no po. Then space, yung pangalan ninyo, yung school or address ninyo, dito po ninyo isend 0927-891-0966, 0927-891-0966. Kung gusto niyo naman pong manood sa website, sa live streaming. Sa live streaming po ay pumunta lang po kayo sa www.ustream.tv, no? www.ustream.tv, and i-type lang po ninyo ang Bright FM 919, Bright FM 919, at makikita po ninyo ang mga beauty namin ni Ate Son. Okay, kung gusto niyo naman pong mapakinggan ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo, Pampanga. And of course, thank you po sa 2 taong palaging sumusuporta dito. Of course, si Sister Zon Basco ng Dauma, Balacat, Pampanga, at saka si Ronnie Pascual ng Santo Tomas Parish sa pagsuporta po sa Connect Kakatikista program at sa Facebook account. Thank you very much po sa inyong dalawa. And of course, napakaganda ng gospel ngayon. Madami tayong matutunan. Pero babatiin ko po ang paring nagbe-birthday ngayon, February 5, Father Alvin Manalang. Among Alvin, ano po ito, parish priest po siya ng San Lorenzo Ruiz, Dauma, Balacat, Pampanga. Yan. Tsaka Happy pala, birthday po, Among Alvin. Happy birthday po. O nga pala po, gusto ko rin pong batiin ang ating lahat ng mga katikista po natin, dahil alam ko ngayon ay busy sila dahil panahon po ng mga recollection, ng mga kumpil, ng mga first communion. Ay naku, talagang busy po sila. So ako po ay pinagmamalaki ko po ang ating mga kapatid na katikista dahil wala silang sawang bumabagse ng bagse. Yan ang mga tunay na heroes. Unsung heroes. Kahit diba? walang honorarium, nakakapagtrabaho sila. Ayan, mga parang yung teacher na nagtuturo sa daan, no? Efren Peñafranda. Yun, no? Peñafranda. So, yun. Okay, sige, yung natin? Gospel natin. Gospel for today. Sige po. Ang ating pong gospel ngayon ay galing kay San Marcos, Kabanata 6, mula 14 hanggang 29. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat nakilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay kay Jesus, ay nagkakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si Propeta Elias. At may iba pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y narinig ni Herodes, sinabi niya,
Siya ay si Juan at ang aking pinagpugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas ng kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi ito magawa. Sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan, kaya hindi niya maipapatay. Itinuturing na hari na si Juan ay taong matuwid at banal, at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok na ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kaniroroonan ng hari at sabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga marami ng mga panauhin, hindi niya natanggihan ang dalaga. Kagad niyang inuutos sa isang kawal na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang mga kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Nilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Kristo. Yan, ang haba ng gospel Oo, at no? madami po tayong matutunan. Hihimayin namin ni Sister Day. Sabi ko nga po kanina, pagtutulungan namin at kahit hindi kami eksperto, we will try our best. At mamaya po, i-connecta din natin sa Santa ngayon na isang matapang din na kagaya ni St. John the Baptist, si Saint Agatha, feast day po niya ngayon. Actually, Agatha means good. No? Okay, so mauna akong magbigay ng short Sister reflection, tapos mamaya himayin natin. No? Yun pong story ni John the Baptist, ang kamatayan ni John the Baptist, napapagitan po ng dalawang gospel na kahapon, sending of the 12. And then, bukas naman yung pagbabalik nila on a successful mission. Kaya napapagitan yung gospel na to sa dalawang araw na yon, kahapon at bukas. No po. Bakit po kaya, no? Palagay ko ang writer ng gospel si Saint Mark, no, parang sinasuggest niya na si King Herod, narinig niya ang tungkol sa kasikatan ni Jesus, ng Panginoong Jesus, sa mga apostles na to. Kasi bukas nga yung gospel
babalik sila dahil magre-report sila ng yung successful mission nila. Sending kahapon yun ang pinag-usapan namin ni Naposeto, ni Among Pep kahapon. Pero eto nga po, siguro yung mission nila, doon nabalitaan ni Herod, King Herod, na sino ba itong Jesus na to na sumisikat, no? Kaya siguro ganyan ang gospel ngayon, ano? Kasi kung pagtutuunan po natin ng pansin si King Herod, no? Para bang takot siya. Hindi lang parang, kundi takot siya sa katotohanan, no? Sa sinasabi ni Saint John the Baptist na katotohanan. Actually, si Saint John po, naging parang pwede natin siyang sabihin na forerunner siya ni Jesus sa kanyang ministry, no? Sa kanyang messianic ministry. Pero, kahit ngayon, pati sa kamatayan, no, 'di ba? Lalo na ngayon, malapit na nating i-celebrate ang Holy Week, ang mamamatay si Jesus, si papako sa krus, at ito nga namatay si Saint John the Baptist. Even in death, talagang forerunner siya ni Jesus. Magkasunod talaga sila, no? Hindi lang sa ministry, hindi lang sa messianic ministry. Kasi nga, pareho sila, si Saint John the Baptist tsaka si Jesus, pareho silang talagang malalim ang commitment nila sa truth, no? Which is, kasi usually lalo na po ngayon, panahon ng election, no? Para bang takot na takot ang tao sa katotohanan, no? Kahit na kung minsan talagang takot silang mapagsabihan na corrupt, no? Takot na takot ang mga politiko, and yet that is the truth. No, sabi nga, kung minsan talagang truth hurts. Kasi kung corrupt sila, kung talagang kumukuha sila sa gobyerno ng mga taxes natin. Nung bata-bata pa akong lalaki ng mga taxes ko Oo nga, no? Nung nagtatrabaho sa Clark, ang lalaki ng mga taxes ganon? na binabayad ko. Wow. Hindi naman sa nanini niya. Yun nga, bakit takot na takot silang mabunyag ang truth, no? Kung wala kang ginagawa, bakit ka matatakot? Why reject these people who are brave, who are strong? Bawa yung mga aktivista, no? O ano yan, talagang ihahayag ang corruption. Hindi sila takot. Tapos ito naman mga hinahayag nila, takot na takot. Diba? Yes. Itong mga, Guilty sila natin, no? So, yan po, no? Sana, huwag tayong kagaya ni Herod na i-kompromiso ang truth dahil lang sa, sa takot. Diba? So, yun po yung short reflect. Mamaya, pa natin yung buong. Sige. Yung Sige, ikaw naman. sa akin naman, meron akong isi-share ko yung nabasa ko. Dito sa gospel daw natin ito, ay it is all about, tungkol lahat sa paggamit ng salita ng isang tao. At kung ano ang epekto nun, at kung saan nanggagaling yung lumalabas sa bibig niya. So dito, si Herod, matalim, no? Si Herod, yung hari, no? Ang lumabas sa bibig niya ay hindi yung tunay niyang nararamdaman. Nagpadala lang siya sa sasabihin ng ibang tao. O ano ibig sabihin nun? Hari siyang walang paninindigan. Takot siya sa ibang tao kaysa kung ano yung tama. O, hindi mabuting hari yung ganyan. Dito, meron ding isang tao na ginamit ang lumabas sa bibig niya ay kung ano yung laman ng puso niya. Galit. Si Herodias yun. Sa buhay natin, ganun din. May mga tao na sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung minsan, yung lumalabas sa bibig mo, parang pinatay mo na isang tao. Totoo yun. Diba? Na-experience ko yan. Kaya dapat. Ang sakit. Pero ang ganda nung text minsan ni Among Pep, mamaya basahin ko. No? Yung pain na
inano sa'yo, Mhm. na yung salitang Mhm. pero ang ganda nung text niya. Mhm. Totoo yun Yung si sinabi mo. Herodias, no? Mm-mm. Ang lumabas sa bibig niya ay galit. Yung Mm-mm. inutusan Oo. niya na gumawa ng masamang Mm-mm. bagay, Mm-mm. itong kanyang anak. Oo. Dahil nga, not for any reason, kung hindi Mm-mm. para gumante, Mm-mm. kay Oo. mayroon siyang malicious Oo. intention. Oo. No? Yun ang masamang Mm-mm. paggamit ng salita na nanggagaling sa galit. Oo. Kaya sabi nga, may maraming nagsasabi na Mm-mm. mga matatanda na Mm-mm. kapag ikaw daw ay galit o punong-puno ng pait yung iyong nararamdaman, mas maganda daw na Mm-mm. huwag kang magsalita. Oo. Kung hindi, Oo. ang lalabas ay Oo. talagang masama. Oo. Totoo yun. Oo. At lahat tayo na-experience yun. Ako na-experience ko yun. Oo. No? And then, ang gagawin mo lang, manahimik ka lang. Pero, Manahimik ka lang. Pero ako, nasa- yun yung advice ko. Oo. Kasi na-experience ko yun eh. ako din. Huwag kang sumagot. Mm. Manahimik ka lang. Oo, ako din nga, Oo. Ate Son. Meron noon, nung bata pa Mm-mm. ako, ganun ako, Mm-mm. tameme. No, yung, ganun ako, wag na lang ako Oo, magsalita. oo. Pero alam mo, yung auntie ko, sabi niya, Daisy, remember, sabi niya, if silence brings you to trouble, speak up, but with prudence. Mm-mm. So, ibig sabihin nun sa Tagalog, Oo. kung ang iyong pagiging tahimik ay Oo. magdadala naman sa'yo Mm-mm. sa trouble, ano bang trouble sa o Oo, magkukos ng mas higit na Oo. problema sa ibang tao at sa'yo, mas mabuti pang magsalita ka. Pero, Oo. may prudence. Discreet. Ano bang tawag sa Oo. Tagalog no? So, oo nga, prudence. hindi ko Yung, alam. yun, sinasabi mo ang isang, Discreet ka. yung sinasabi mo ang isang bagay sa tamang panahon, sa tamang paraan, sa tamang lugar. Oo. Prudence. O kaya, Oo. tactlessness. Ay, Oo. magiging tactful ka. Yun. Tactful. Yun. Ay, Tapos, daming tactless ngayon. oo. kaya maraming nag-aaway ngayon, tsaka maraming nasisirang mga tao, tsaka may mga gulo nangyayari dahil sa ganitong klaseng paggamit ng salita. Yung isang huling dito, yung pananalita ng ating si John the Baptist. Oo. Katotohanan ang sinasabi niya, pinanindigan niya, kahit napugutan pa siya ng ulo. Oo. Pero ano naman ang nangyari? Maganda. Nakita ng mga nagkaroon ng magandang epekto ito. Oo. At nagkaroon ng yung good example kung saan na panindigan mo ang isang tama. Oo. Kahit ika namamatay mo, pero naman magandang Ay, oo. dudulot nun sa mga maiiwan sa buhay. Oo, ang Oh, ganda. diba? No? Oo. Yung iba-ibang uri ng paggamit at Oo. pananggagalingan ng salita ng tao. Oo. Yun, tatlong personality yun. Oo nga eh, no? Saan ba tayo dun, ano? Oo. Sino ka ba? Si Sino ka Herod, dun? si Saint John the Baptist, Mhm. si Herodias, yan. Lahat tayo makaka-relate siguro sa tatlong yon, ano? Mhm. Hindi pwedeng hindi tayo makaka-relate sa tatlong yon. So, yun po, no? At, and of course, bilis ng oras. Okay, mamaya po, i-continue natin ito, and then pag-usapan po namin ng konti si Saint Agatha, bago po kami mag-break. Pero mag-text po kayo para may share po namin yung mga text messages nyo on the air, no po. O, sige. Meron ng mga nagte-text, makinig po muna ng Ay, oo nga, no? magandang music. King mit nung tula ampong saya, ing Mother of Good Counsel Seminary, agkatan na kayo king, ex altera parte, the other side. Metong a concert for a cause na ganapan ning Magnificat Seminary Choir. Hiting konserto mi palabas siya king 5, ampong 7 ning Pebrero, alas 3 ning gatpanapon, ampong alas 6 ning Bengi. Ampong king 13 ning Pebrero, alas 6 naman ning Bengi, na maganap king Mother of Good Counsel Seminary Auditorium, Barangay del Pilar, Syudad ning San Fernando, Pampanga. Para king pa magpareserba ka ring ticket sa Taliwa Pangkutang, malyaring mag-text at mouse kang J. Car Silva, king 0927-653-3438. May kitikit tamo po. Welcomed Christ into your home. You must have washed
wash the Savior's feet are truly blessed. You who fed the Lord when weary and forlorn. Blessed are you who serve the Lord's needs. You with whom He shared His wondrous deeds. You to whom He bared His broken dreams are truly blessed. You whom Jesus sought before His lonely end. Blessed are you whom Jesus called His friend. And so we pray now and always that we might serve the Lord as selflessly by feeding those in need, their woes making our own. In our hearts may Jesus find a home. You who beg the Lord to raise His friend, you are deaf, He would amend, are truly blessed. You whom Jesus heard say you are the Messiah, the Son of God who comes into the world. And so we pray now and always that we might serve the Lord as selflessly by feeding those in need, their woes making our own. In our hearts may Jesus find a home. And so we pray now and always that we might serve the Lord as selflessly by feeding those in need, their woes making our home. In our hearts may Jesus find a home. In our hearts may Jesus find a home. Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Nasa radio booth po ngayon si Sister Zon at saka si Sister Day po, Friday co-host, at wala po si Father Pep. Yan, itutuloy po namin yung discussion namin. It's about the gospel ng the death of John the Baptist. So, 3 pong mahahalagang personalities ang makikita natin sa gospel. Si King Herod, si Saint John the Baptist, at si Herodias. At nabanggit nga po namin na si King Herod, mas pinili niyang i-deliver niya yung promise niya, pero yung prinsipyo niya talagang sinacrifice, no? Para bang yung self-service rather than stand his ground and uphold the truth, yung katotohanan, no po. Kahit po tayo, no, we are confronted with such situations many times sa buhay natin, no. Lahat naman po tayo, kung minsan we make wrong decisions, no. Pero siguro po ang tanong natin sa sarili natin, kung nagkamali ba ako ng decision ko, i-fulfill ko ba yung salita ko para lang hindi mapahiya, o I would rather admit my mistakes, ne, and then ano ba yun sa Kapampangan, talakaran ko yung katotohanan, panindigan ko ang katotohanan, at i-admit ko yung mistakes ko kasi mali yung decision ko, ne. Ang alam po ninyo, ang daling magpasorry. Dito ako hindi nahihirapan, no. Kung nagkamali ako, hindi ako hirap na hirap magpasorry. Talagang andali kong mabigkas, andali kong kasi a-admitin ko. Kasi po, based from my experience, hindi po mahirap, no? Kasi wala naman perfect na tao, basta inisip mong, wala naman perfecto, kahit ako nagkakamali, nagkaroon ako ng maling decision, pero admit ko. Kasi ang hirap pag hindi mo ma-admit yung decision mo, yung mistakes mo, magpasorry ka, no? Ako kung minsan nga kahit maliit na mistakes ko lang,
I take the time to say sorry po, no. So yun po siguro, no. Pero wag nating isakripisyo yung katotohanan. Well, nagkamali ako, sorry po, no. Pero yung truth hindi ko pwedeng i-withhold. Sige, may idadagdag ka pa, and then pag-usapan natin si Saint Agatha. Apo, meron lang pong nag-text dito, no. Ang corruption nangyayari dahil sa kasinungalingan. Ang masakit ay yung kasinungalingan, lalo na kung alam ang totoo na nangyari. Ayun, nagsisinungaling pa daw Oo. kahit na alam na yung totoong nangyari, sabi ng ating Oo nga, texter. no? Oo Oo, naman, totoo yun. tama yun. Oo. Mm-mm. Sige, meron ka pa ba dyan? Wala na. Okay. So, punta na tayo kay Saint Agatha. Ayan. Isang martyr po si Saint Agatha, no? She suffered martyrdom at Sicily, no? Nung year 250 pa. Wow, tagal na niyang santa, no? At si Saint Agatha, meron simbahan na na-construct in her honor sa Rome. No? At ito po ang napakaganda rin sa Saint Agatha, no? Meron daw isang legend na si Saint Peter nagpakita sa kanya para lang i-console siya at i-heal siya, no? Kasi ang nangyari po kay Saint Agatha, dahil isa siyang martir, no? Tinorture siya nung, siguro palagay ko ito ang panahon ng talagang tinotorture ang mga mabubuting tao, no po. Tinorture siya sa isang parang bakal na siguro malaking bakal na talagang nasaktan siya. And then yung breast niya kinat off, no. I hope hindi tayo ma-NTRCB dito. Yung breast po niya talagang pinutol, no po. And then later on, a few days lang po, nag-roll siya ng roll sa isang mainit, burning coals, no? Ano ba yun? Siguro mga apoy at saka baka uling na nagbabaga, no? Ni-roll siya ng naked, walang kadamit-damit, no po? Imaginean lang ang nangyari po kay Saint Agatha, no? Na ang hirap po. So, yun. Tapos yung last prayer niya kay Christ ay receive my soul. Okay. Sige. So yung last prayer niya, receive my soul, sabi niya, no. And then it is believed also that through Saint Agatha's intercession, yung Catania kung saan po siya na martyr, no, sa Sicily, na was miraculously saved from an eruption of Mount Etna. And then, yung pong mga may, halimbawa may nasusunog, siya din ang ini-invoke ng may nasusunog. Sige, may idadagdag ka pa? Meron pang tungkol sa kanya na napakaganda. Okay. Hindi, meron lang nag-text dito. Habing ganon. Mahaba-haba po ito. Sige, okay. Magaganda po yung mga sharings nyo. Ito nga, nakong haba nga. Sige. Good evening po. Sabi niya, sa kapanahunan ni Jesus ang magsalita ng katotohanan laban sa taong tinitingala sa lipunan ay sa bilangguan o tiyak na kamatayan, ang hahantungan. Ganyan ang nangyari kay Juan Bautista nang sabihin niya kay Haring Herodes na di makatarungan ang asawa. Yun, tama, no? So, yun na nga. Kaya, sa bagay dito, no? Nangyayari din ngayon sa ating lipunan yung ganyan, di ba? Na pag nagsabi ka ng medyo hindi doon sa mga may kapangyarihan, na yun, either pull down ka nila, no? Babalik ta rin kanila. Lalo na nung panahon ng nung maliliit tayo. Oo. Hindi ka makakapagsalita tungkol sa gobyerno, walang freedom talaga noong panahon. Maliliit pa tayo na I was in high school, I remember. Yung ganon. Hindi mo pwedeng batikusin ng gobyerno. Oo, totoo yun. Oo. Nadatnang ko pa yun, ewan ko, sinilang ka na ba noon? Medyo.
Hindi, tsaka ngayon, Ate Son, di ba? Hindi lang naman sa... Ngayon nababatikos natin ang gobyerno walang bumabaril sa atin noon. Oo, Talagang in any... hindi ka makapagsalita, takot kaming Oo. magsalita. In any community naman, Ate Son, di ba? Oo. Basta't yung may kapangyarihan, yun ang madalas na Mm. parang kala mo siya lang ang may karapatan magsabi ng gusto niyang sabihin eh. Oo. No? Tapos yung mga sinasakupan niya, parang kala mo tameme na maganda na nga at totoo yung sasabihin eh. Oo. Dahil makapangyarihan siya, nagagawa pa niya balik ta rin yun eh. No? May mga ganyan na mga makapangyarihan. Yun nga ang kagandahan ng freedom. Oo. Na, Kaya lang, ginagamit nila yung freedom nila. Kung minsan, inaabuso. Oo, actually. abusive. Oo, actually, freedom is a gift from God. From God, yes. Which should Oo, not be abused. Oo, lately, na-abuse din. Pero ang hirap din nung walang freedom. Gusto mong sabihin yung mali nung leader, hindi mo masabi dahil nga takot ka. Yun, nung ilang years na ba yon 30, 40 years ago, no? Na nadaanan natin yon. So, may nag-text si Brother Boyet ng Bible Apostolate. Sabi niya, "Hi, Sister Zon, kaya beke, Sister Cel. Sa Zon, makiramdam kami kaya chu kami pisamban." Thank you, Brother Boy at Sister Cel. Hello, Jan. Thank you. Ikaw, dahil bago yung radio mo. Ganun ba? May bago radyo? Oo, binili ka hapon sa SM. Sabi ko nga, nakikinig ka na ngayon araw-araw yata, no? Sige. Meron pa pong Thank you. may kadugtong po yung isang sige. nag-text na Okay. special lamb to give way to the whims and caprices of Herodias. Sabi niya. Kasi natapos, sabi Oo niya, nga in fact, some scholars say, wow, ang lalim nito, no? Some scholars say, Herodes has also a carnal desire for Salome, na anak ni, di ba? Yung mga scholars daw. Kaya malalim po ito. May OMG pa siya. OMG. So let us not hide the truth or discredit its source. Sabi niya, let us not blame others or look for scapegoats. Yun, hanggang nun lang. Yun ang last message. Nandun na lahat yata yung ibig sabihin. Napuputol pa Let us not mahaba, blame. Pero nakasummarize na po lahat dito. Let us not blame others or look for scapegoats. Period. Ayun. Sa haba-haba ng sinabi niya, napuputol. nandun lahat. Oo. Okay. So, pagpatuloy natin si Saint Agatha, no, na ang pangalan means good. Yan. Okay. Good pala yun. Oo. And then, sabi nga, she wore the glow of a pure conscience. At saka yung crimson daw ng lamb's blood for her cosmetics. Yan. At, parang si Saint Agatha, siya ang ini-invoke na santa, yung mga babaeng suffering from diseases of the breast. Siguro yung mga may breast cancer, pwedeng magdasal sa kanya, palagay ko. Kasi yung dinaanan nga niyang pinutol yung breasts niya, no? Kaya martir talaga siya, no? Sa pagmamahal niya sa Panginoon, sa pagtatanggol niya sa Panginoon, yung dinaanan niya, no? Parang nakakasyak po, no? Yung dinaanan niyang mga ganyan. Saint Agatha, yung patriarch ng Constantinople, si Saint Methodius, sa isang homily niya, dinescribe si Saint Agatha as a bride and virgin. Bride and virgin. Kung gagamitin yung analogy ni Saint Paul, sabi niya si Saint Agatha, she's a bride who has been betrothed to one husband, and that is our Lord Jesus Christ. Ayan po. At least may saint of the day. Na-explain na natin yung gospel. Okay, so may ilang pa tayo. Anong gusto mong ipag-usapan pa natin, Ate Son? Ay, oo nga pala. Sige, magkwento ka sa yung pinuntahan mong, lalo na yung prosesyon sa Cebu, yun pong International Eucharistic Congress, nakapag-attend po doon nandoon sa procession daw si
Sister Day, kinwento sa amin sa office, pero gusto kong ikwento niya on the air. Kasi alam mo, hindi lang ikaw ang napakinggan ko ng ganyan. Yung isang madre sa Angeles, excited, nagkwento rin sa akin. Pero nakikita ko talaga yung mga galing doon, full of spirit talaga, of the Naku, Ate Holy Son. Spirit. Sige. Talaga Okay. naman. Sige, go ahead. Ikwento mo na. Ibigay So, ko sa iyo ang... Ako po ay pinalad na madala sa Cebu, no? Ang intention po ay yung matagal na pong plan trip ito na binigay na regalo ng mga kapatid ko sa akin. So, nataon sa IEC. Oo. No? So, hindi po ako napag-register, no? And everything. Pero, dahil pagdating ko po doon ay masama ang pakiramdam ko, hindi po kami lumabas, no? Ni-nurse muna ako ng mga kapatid ko at follow na lang kami sa mga conferences through YouTube. Pero ang nangyari po, Ate Son, nung oras na bandang 4 o'clock, nandun kami sa may downtown Cebu. Sabi ng kapatid ko, ate, sabi niya, mukhang nagsisimula na yung procession, tapos na yung misa. Tapos, kaya mo ba? Sabi niya, kaya mo bang mahalo sa maraming tao? Kakayanin ko, sabi ko, baka dyan ako mahil, sabi ko ganyan. Kasi masama, inuubot sa kasipon pa ako di, yun, pumunta kami sa gitna ng, ocean of people. Ay, naku, ang dami, Ate Son. Kaya nga. Bandang gitna kayo. Oo, sa may gitna, sa may Capitol na Tapos, nakita namin, puro may kandila yung mga tao. Oo. Kami naman, hindi kami nakahanda. Ang ganda Wala tingnan akong yun kandila. sa, Yes. sa internet. Nakita ko yun. Wow, ang ganda, sabi ko. Ang nangyari ito, masama ang pakiramdam ng brother-in-law ko. So, meron kaming nadaanan na butika, no? Nakaalis kami sa crowd at bumili ng gamot. Alam mo ba, Ate Son, kung ano yung nakita ko doon sa taas ng eskaparate? Isang kandila na naiwan ng bumibili. Parang God, yun. Yun yung sinasabing God provides. Yun. Naku, pinrovide niya dahil gustong-gusto alam ng Panginoon, gusto kong mag-light ng candle. Oo. So, tumakbo kami uli sa gitna. Ayan, mga madre na mga iba-ibang mga uri ng mata makikita mo. May chinito, may mga iba-ibang kulay. No, selfie pa tuloy ako. Eto pa, Ate Son. Habang naglalakad kami, no, may biglang kumalibit sa akin na madre. Na iba yung foreigner na madre. Pero foreigner. Asian. Biglang-bigla ba naman kasi nakita niya talaga, nagpa-bless ako dun sa isang pare na hindi naman Pilipino. Kinalibit niya akong gano'n. Meron siyang kinuha sa bag niya. Sabi niya, for you. Sabi niya, alam mo ba kung ano yun? Isang rosaryo. Wow. Ako lang ang binigyan. Tinitignan ko, hindi binigyan yung iba. Ano kaya meron sa may mukha ko? nakaramdaman siya siguro. Nakita niyo yung gagad na Nakakatikis Sister kayo na. Daisy. Bab, dala-dala ko yung t-shirt natin, yung uniform natin, yung nandyan Makakatikis yun sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, yan. Tapos, eto pa, the last day. Akala, kasi parang luneta akala namin, dun lang kami sa paligid-ligid mga dahil may pass ka dapat, guest pass, para makapasok ka sa loob at dun sa loob sa gitna, nasa harap ka ng stage. Nag-breakfast kami nila Apong Ambo. No, na at least nahugot namin siya sa hectic schedule niya. Libre daw ako ngayong morning. Sige, I can join you for breakfast. Sige, sinundo namin. So, nung nagbe-breakfast kami, yung may-ari ng hotel, kung saan kami nag-breakfast, kakilala ng aking kapatid, meron siyang extra gate pass para makapasok ka dun sa malapit sa altar. Ay, naku, Ate Son, sabihin ko talaga sa'yo. Sabi ko, talagang God will provide. Naku, tuloy-tuloy kami kasi nakita namin talagang vintage point na view ng ng nangyari sa lahat. Kasi sabi ko, Lord, thank you. Thank you very much. Pag alam ng Panginoon kapag gustong-gusto mo So, naramdaman namin ang talagang pool of Catholics from different countries. And the biggest delegation is from Taiwan. 600. Taiwan. Ate Son, 600 sila. 600 from Dami, puro sila mga Taiwan. chinita. And everybody was so ecstatic, parang na-mesmerize kami sa presence ng Panginoon sa buong crowd na yun, na millions sa pinag-uusapan. So yun, no? And then pag-uwi ko, wala na, sipon ko tsaka ubo. Ay, totoo yun. Nakapag-zipline pa ako.
Yun, so, God knows what's in your heart. Oo, At pagbibigyan ka at pagbibigyan sa Ay, oo. tamang panahon. Di ka Oo. nga sa tamang paraan. So, yun po, yun ang pinaka masishare ko sa mga naging experience ko sa Cebu, sa ating pagpunta ko doon na it may not have been intended, pero God provided. Oo. At naisali ako doon sa gitna nila. Oo, na Thanks be kakaibang to God. kakaibang experience, no? Hindi na mare-repeat Ay, yan hindi na, dahil Ate Son. baka ang susunod na dito sa Pilipinas iba ng generation Yun na nga na eh. tayo. Wala na Oo. tayo dito sa mundo. One bread, Kasi- one body talaga Oo. kami. Kasi yung last dito sa Manila 1937 di pa tayo pinapanganak. Oo. Ang ganda pa, nakakakilabot, Ate Son. Habang naglalakad kami sa procession, ang daming naka-scatter na malalaking speakers. Ang pinatutugtog yung ang team song ng IEC. Oo. Ay, para kang nasa heaven. Ah, Para ako oo. lumulutang. At alam mo, mga Cebuano, at saka yung mga dagated, tahimik silang lahat. Napaka-solemn, Ate Son. Solemn yung nangyari yun. Kaya parang communion, yun ang talagang communion of saints. Oo. Mararamdaman mo talaga yung communion of saints. So, I went home, so grace-filled, na parang na-sanctify ako, umuwi ako. Kaya salamat sa Panginoon at ako nagkaroon ng chance. Oo. Ayan, that's a blessing. Blessing ano? talaga, At Ate lahat, Son. napansin ko talaga, lahat ng nanggaling doon talagang ibang-iba ang aura. Ibang-iba talaga kasi you can feel. Mag-iba nga siguro. Iba kasi ang Eucharist. Iba, the body of Christ. The power of the Eucharist. Kasama na kasi yun yung the Word of God. Yun nga yan. Hindi lang pagkain, kung hindi yung the Word of God. Ang babait na mga tao. Sharing So, yun. talaga. Oo. Okay, sige, ang bilis ng oras. Yung may mga announcements pa tayo. Bukas po may klase sa Alfie. And then, yung pong subjects ni Father Rick Luzong, sa next Saturday pa po, hindi pa bukas. No, yung sacraments and discipleship and mission. And abangan po ninyo next year yung mga subjects na you offer sa Alfie, may mga bago po na mga subjects. Yes. At saka, Inaayos po namin ngayon yung mga schedule. So, at saka tinatawagan ko po, nire-remind ko po ang ating mga vicariate coordinators na mga catechist, no? Meron po Bukas. tayong meeting bukas, 2 o'clock po, doon po sa Alfie, sa room 3, as usual po. Magkita-kita po tayo. Marami po tayong mapag-uusapan din bukas, no? Sa mga planning at di ba ibang mga concerns, no? And of course, ako binabati ko po yung aking mga leaders sa aming faith sharing session sa PPJ, no? Sa pamumuno ng aking mga anak, sila Tay-Tay, si Willie, si Bradley, si June, si Marvin, at si Mike. Nakikinig sila niyan, nakangiti sila. Po, sigurado Habang yun. Magtatampo binabati yun mo. pag hindi ko binanggit. Namimiss na rin daw po nila ako. At sa iba mga selda rin ng mga nakikinig na I'm sure. So, maliwanag po yun, no? Ang aming pong pagpunta dyan ni Brother Joe ay talagang kusang loob at voluntaryo lang po. Okay. Okay. Ang closing prayer po ngayon, sige, pwede Mahaba? pa siguro yung mahaba ng konti. Kasi po ito yung prayer ni Pope Francis ngayong Year of Mercy. So, nakakuha ako ng copy. Babasahin po para sa atin ni Sister Day. Sige. First time na ano yata dito. Sige, Okay. ipag-pray. Sige po. Yeah. Pope Francis Prayer for the extraordinary Jubilee Year of Mercy. Lord Jesus Christ, you have taught us to be merciful like the Heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him. Show us your face, and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money. The adulterers and the Magdalene from seeking happiness only in created things. Made Peter weep after his betrayal, and assured paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman. If you knew the gift of God. You are the visible face of the invisible Father, of the God who manifests His power above all by forgiveness and mercy.
Let the church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified. You will that your ministers would also be clothed in weakness, in order that they may feel compassion for those in ignorance and error. Let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God. Send your Spirit and consecrate every one of us with its anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord, and your church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind. We ask this through the intercession of Mary, Mother of Mercy, you who live and reign with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Okay. Ang ganda ng dasal na yan. Oo nga, no? Mercy and Merciful like compassion. the Father, Holy Year of Mercy, no? Pinamimigay ito ng pinrint yata ng Arsobispado, no? Nakahingi ako ng konti, yan. Okay. Sige, paalam ka na, Sister Day. Okay, so muli ako po'y nagagalak at kasama ko na naman kayo ngayon. So, salamat sa Diyos at ngayon ay nagkakaroon po tayo ng mga magagandang pagkakataon para madaman natin ang tunay na ibig sabihin ng Eucharist, no? Ang katawan ni Kristo sa atin. Naway manatiling buhay ang salita ng Diyos sa ating mga puso at ito ay makita natin sa ating mga araw-araw na ginagawa sa buhay. Magandang gabi po, Lala. Okay, ito po Sister Zon, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Hanggang next week po, sana po kahit papano may natutunan kayo. Sabi ko nga kahit wala kaming kasamang pari ngayon, at least we tried our best po, no? At yun po, siguro bago matulog, pag nilayan, saan ba natin nakikitang sarili natin? Kay King Herod, kay Saint John the Baptist, o kay Herodias. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye po. God bless and good night.